ang ating unang pag-uusapan ngayon na kung saan po ay ito na. Tutulungan kaya sila ni Sara Duterte, mga kababayan, itong mga fake news vlogger? Ha? Tutulungan kaya ni Sara? Wait lang nga mga kababayan, ayusin ko lang. Ayan, okay na po ba yan? Ha? Mga kababayan, ang katanungan, ha? Tutulungan kaya ni Sara Duterte itong mga vlogger na pina-aresto or actually tinutugis ng NBI para kasuhan? Nako, oo mga kababayan, pasensya na kayo mga kababayan, hindi pa kasi ako nakabayad ng wifi. Oo, pero ngayon kasi yung ano niya huling sa signal mo yata yan, Ken. Kaya nga, importante klaro ang boses mo. Salamat po, Sir Joyce Art. So ngayon, mga kababayan, ito yung ito yung problema ngayon sa mga vloggers na nakasuporta kay Sara kasi nagbanta po ang PCO or Presidential Communication Office at ng NBI, mga kababayan, pati ang Malacanang, na tutugisin talaga sila, mga kababayan, dahil sa paninira nila sa pamilyang Marcos, no, or sa first family kay PBBM, lalong-lalo na yung pagpapakalat nila sa kuryente, no? Kung naalala ninyo, dahil daw shortage tayo sa gasolina, kailangan bumili na daw tayo ng maraming langis, maraming gas, mag-imbak na daw kasi mag-lockdown daw. Diyos mio Marimar. Matulad daw yung katulad sa pandemic noon. Tapos mga kababayan, ang mangyari daw, magkaroon daw ng brownout na halos isang buwan. Oo, nako, boss ko. Tinugis na mga kababayan, no? Yung mga nagpakalat ng Facebook page, no, patungkol diyan ay tinugis na ng PCO. At mga kababayan, sinampahan na nga ng kaso. Ito pakita ko sa inyo. Ito. Ito po, Billionaire News Channel po ito na, mga kababayan. Ang mga nagpapakalat ng hinahabol din ng PCO, ang mga nagpapakalat ng fake news. Kinasuhan ito ang mga nasa likod ng social media post. Wait lang ha mga kababayan. Ito, ulitin natin. Asan na ba yung volume? Social media posts kaugnay sa umano'y energy lockdown sa bansa. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Yan na. Dumulog si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa Department of Justice ngayong araw para paimbestigahan ang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kasalukuyang estado ng bansa kaugnay sa kinakaharap na energy emergency. Ayan! Kasunod ito na naging babala ng Malacanang na papanagutin nila kahit na sinong magpapakalat ng maling balita tungkol sa kahit anong issue, lalo na sa panahon ng krisis. Today, upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr., the Presidential Communications Office is giving teeth to our warning. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Ayan. Malasakit News Pilipinas. For posting fake news in a malicious Sino kaya may-ari ng Malasakit News Pilipinas? Hindi ba parang News Blast yan? Hindi ba parang SMNI yan? To sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. Ayan. Pinaiimbestigahan ng PCO sa DOJ ang hindi bababa sa 3 umanong fake news posts sa social media. 3? Kilalanin ng mga tao sa likod nito at iharap sila sa korte. Hala! These totally false posts involve, number 1, a fabricated energy lockdown designed to scam the public into buying solar panels. Ayan na! Number 2, a manufactured fuel shortage Sir Henry, meant to sow panic by inducing the public to stock up on gasoline, diesel, and LPG. Ayan na! And number 3 post, an invented emergency lockdown on account of an imagined COVID-19 cicada variant. Ayan na! All these posts are blatant lies and fabrications that fall under the definition of false news, the publication of which is deemed a crime punishable by up to 6 months imprisonment under
Oh, 6 months imprisonment. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo kagabi mga kababayan, nakalista na po lahat yan. Nakalista na yan. Sabi ko nga sa inyo, si Ken pa ba magsalita dito na hindi totoo? Si Ken pa ba ipapahiya ang sarili? Nako, ikaw Bugres dyan sa Dubai. Mag-ingat ka Bugres. Sinabi ko sa iyo Bugres, number 1 ka sa listahan Bugres. Continue. Article 154 of the revised penal code. And because it is committed online, the penalty is higher under the Cybercrime Prevention Act. Ayan na. Kasama sa mga isinumite ng PCO sa DOJ ang resulta ng kanilang paunang pagsusuri para makatulong anya sa gagawing investigasyon ng ahensya. Any attempt to mislead the public about the energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. We will not let you get away with a crime. We will go after you and hold you to account. Patuloy din anya. Diba? Oh, may ads lang mga kababayan. Hold you in the account. Oh, sabi ni Secretary Dave Gomez. Sir Jericel Puno, Sir Henry Hilo po. Ano pong sabi Sir Jericel Puno nung nagpa-interview si Buangson kay Kati Binag? Ano po bang nangyari? Pakichismis naman, Sir Jericel Puno. Hindi kasi ako mahilig sa SME na manood eh. Puro kasi yan tirada sa Malacanang eh. Wala kasing binabalita yan na para sa bayan eh. Ang binalita dyan, puro pabor kay Sara. Oo, sa Malacanang puro paninira yung ginagawa nila. Nako, sabi nga ni Dave Gomez, pananagutin kayo. Sabi ko nga sa inyo, ito paalala lang, itong kinasuhan ngayon nila sa DOJ ni Dave Gomez, no, Secretary Dave Gomez ng PCO. Ito yung mga nagpapakalat na mag-lockdown, mag-brown out, maubusan ng langis, bumili na ng solar, kasi matulad daw ang katulad noon, katulad sa pandemic, na mawalan daw ng kuryente, mawalan ng trabaho, lahat magugutom daw, ganyan-ganyan, wala pong katotohanan yon. Kaya ngayon, kinasuhan. 3 Facebook page po ito. Nako, mga kababayan, sino-sino kaya mga may-ari niyan? So, sunod, bukod dyan mga kababayan, no, na kinasuhan ito. Social media at iba pang information ecosystem para makita at makontra ang iba't ibang disinformation campaign online. Para sa agenda, Joan Manalo. So ngayon mga kababayan, baka nagtaka kayo bakit mukha ng mga DDS vlogger yung nilagay ko dyan at mukha ni Sara. Saan ba nakasuporta yung mga dyan? At saka hindi ko po ilagay yung mga mukha na yan mga kababayan kung wala po yan sila mga pinopost sa kanilang mga social media account na patungkol sa ka-fake newsan. Una, si Guanzon, anong sabi? Nangangamoy St. Peter na kasi may colon cancer si Marcos Bangag. Yan ang sabi niya. Hindi may tanggi ni Guanzon yan. Kahit paburahin niya yan, nasi-share na ng lahat at nasisave na yan. Pangalawa, si Bugres. Anong sabi ni Eloy Bugres na nakabase ngayon sa Dubai? Si PBBM daw kunwari pumunta sa United Nation, tumulo ang sipon, kunwari umaten pero nagpa-stem cell, nagpagamot, nagpa-chemotherapy doon sa Kennedy Hobson, Johnny Hopkins Hospital sa Amerika kasi daw dumudugo ang puwet ni Marcos kasi meron daw 4th stage cancer. Stage 4 cancer. Dumudugo daw ang puwet. Sunod, si Jack Argota. Ano bang ginawa ni Jack Argota? Kaya nga siya pinatawag sa NBI at kinasuhan sa DOJ. Kasi nagpakalat ng peking medical records ni PBBM sa St. Luke's. Sunod, si Jay Sonsa, nagkabanlag-banlag, nagkabungal-bungal, nagkalumpo-lumpo, nagkakalbo-kalbo, nagkapanot-panot. Fake news pa rin. Si Eric Celis. Tingnan niyo. Lahat yan, mga kababayan, may ebidensya tayo. Kaya nilagay ko mukha nila dyan. Kasi tinaguri ang mga fake news po yan. Ito. Yung sunod, ito yung sunod. Dito lalabas naman yan dito. Billionaire News Channel. Tignan nyo Tingnan nyo kung hindi ba kasali yung mga mukha niyan dito. Tingnan niyo. Tingnan nyo mga kababayan, kadalasan sa mga DDS, puro fake news. Sila yung laman. Kapag sinabing balita ng ka-fake newsan, sila yung nandyan. Kita nyo mga kababayan? Kita nyo kapag kausaping fake news, sila yung nandyan sa balita. Ito. Politika lang ang nakikita ang motibo ng NBI sa pagpapakalat ng balitang may sakit umano ang Pangulo. Ayon din sa ahensya,
Politika lang ang motibo. Inutusan niya ni Sara. Sige, siraan niyo si Marcos. Doon ni kami. Doon ni. Pilipinas. Doon ni praning. Di ba? Yan yung lagi lang kanta. Pilipinas. Doon ni praning. Di ba? Sige, siraan niyo ng siraan hanggang sa maubos yung bayad ninyo sa kakabayad ninyo ng piyansa. Tinutugis na nila ang fake news peddlers. Ito ha. Ayon sa ahensya, tinutugis na nila ang fake news peddlers. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Iniimbestigahan na ng NBI ang mga posibleng nasa likod ng mga kumalat na social media post tungkol sa umano'y sakit ni PBBM. Ito ay matapos sabihin ng palasyo nitong Lunes na fake news at walang basihan ang mga ito, kasabay ng apelang huwag magpabiktima sa ganitong klaseng mga kwento. Isa lang ang Huwag magpabiktima. Like tayo mga kababayan. Like. Nako, like pa dyan. Huwag kalimutan mag-like. 600 plus tayo. Diyos ko. Diba? Karuba TV. May galap shout out. Ayan, kita nyo mga kababayan. Politika ang motibo. Inutusan ni Sara yan para siraan si BBM, para sabihin ng mga tao, patay na si Marcos, si Sara na ang papalit. Yehe, magbunye mga DDS na bobo. tukoy ni NBI Director Melvin Matibag na motibo sa paglutang ng panibagong naratibo laban sa Pangulo. Wala namang ibang magiging natin dyan, magiging conclusion kundi that is all part of the political game ng mga nagnanais na hindi maganda sa posisyon ng ating Pangulo. We are conducting the investigation already and if necessary, yung mga charges should be filed also po. Noong Pebrero, una nang sinampahan ng reklamo cyber libel ng NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonza. At Sino si Jason Sa? DDS. Sunod, Eric Celes. Ayan yung mga mukha nila, mga kababayan. Eto ang patunay na talagang DDS, fake news. Kita nyo, lumabas sa media. Wag yung sabihin na gumawa tayo ng kwento ha. Sasabihin na naman dito ng fact checker dyan na fake news tayo. Unang nilabas nila. Tingnan nyo. Charges should be filed also po. noong Pebrero, una nang sinampahan ng reklamo cyber libel ng NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Si Jason Sa. Sino po si Jason Sa? Yan po yung laging nagpapakalat ng fake news. Nagkabanlag-banlag na ang baklang panot na kalbo na bungal. Fake news pa rin. At vlogger na si Jeffrey Celis. Jeffrey Celes. Sino ba si Jeffrey Celes? Ayun, DDS din yan. Di ba? Poro-poro DDS. Sabihin ninyo sa amin ngayon na ako fake news. Bakit puro DDS yung nandyan sa balita? O mas kilala bilang Ka-Eric dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Kita ninyo si Eric Celes. Si Jason Sa. Ayan. Mga peking medical record. Di ba? Mga DDS. Ayun! Ano na mga DDS? Yung mga kaibigan kong DDS dyan sa Hong Kong, sa Singapore. Mga punyeta kayo. Kalalaki ng mga utak ninyo at tatanda nyo na dyan. Naging OFW pa kayo, mga animal kayo, mga tanga-tanga kayo, mga bobo kayo. Tignan nyo yung mga iniidolo ninyong vlogger. Potang ina nyo. Sinundan naman ito ng pagreklamo kay Jack Argota, isa rin social media personality sa ayan parehong pa. asunto ng Jack Argota. Yung paborito nyong vlogger kahit hindi nyo maintindihan, basta matawa ka, yun na yun. Kita ninyo, mga kaibigan kong DDS dyan. Yung mga taga Hong Kong, Singapore, Taiwan, Japan, Vietnam. Yung mga OFW dyan sa Middle East. Kita nyo, mga potang ina nyo mga DDS dyan. Dami kong kaibigang DDS na OFW. Sasabihin nyo pa sa post ninyo na mag-antay kayo kailan ako magilit. Potang ina nyo yung mga idol ninyong vlogger. Potang ina, pinagkakasuhan na kasi mga fake news. Ina nyo. idagdag pa ang unlawful publication. Tingnan Tiniyak nyo. ng mga matibay na dadaan sa due process ang panibagong social media personality sa parehong asunto na may dagdag pa ang unlawful publication. Unlawful publication. Kita ninyo, dagdagan pa ng kwentong barbero, kwentong ngongo. Di ba? Kita ninyo, kauna-unahang ngongo na nakasuhan ng cyber libel. Ano ibig sabihin? Chismis, pampapahiya. Diyos ko. Ngayon lang ako nakabalita na isang ngongo, chismoso, putang ina. Ngongo na nga, chismoso pa, nakasuhan pa. Aba!
Daig mo pa butsa niya na, parang bulok na karne na bininta pa rin kahit hindi na mabili. Kita mo yan? Para kang para kang puno ng niyog, walang tira, lahat gamit. Kita nyo, kauna-unahang ngongo, nakasuhan, potang inang yan. Bingot na, ngongo na, tismoso pa rin nakakahiya mang isipin, di ba? Kauna-unahang bingot na ngongo, nakasuhan dahil chismoso. Putang ina, nahirapan ka na nga magsalita, chismoso ka pa. Putang ina lang talaga. Tiniyak naman ni Matibag na dadaan sa due process ang panibagong investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve. Panibagong investigasyon dadaan sa due process. Nako, Bogres. Guanzon. Dapat nga si Kati Binag kasali dyan kasi si Kati Binag una nagpupuspos ng colon cancer na yan ako po'y nanawagan sa mga kaibigan ko dyan sa Hong Kong na DDS vlogger yung mga Iskonians mga vlogger na inaway nung kaibigan ko rin na noon pero hindi na ngayon. Yung mga kaibigan kong Iskonian vloggers dyan na DDS ngayon, di ba? Hilig nyo mag-share ng mga fake news. Patunayan nyo yan, katatanda nyo mga animal kayo. Ang tatagal nyo na sa industriya ng pagiging OFW, bobo pa rin kayo, tangina nyo. Duyunor News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts. Kita nyo yan? Wala na. Fake news pa more. Yan yung sinasabi ko sa inyo Mga animal kasi kayo. Tanga-tanga kasi kayo. Kita nyo yan? Mga fake news kayo, mga hayop kayo. Ang tanong ngayon, ang tanong ngayon mga kababayan, tutulungan nga ba sila ni Sara Duterte kapag nakasuhan sila? Sa bagay, hindi sila tutulungan kung bayad naman sila. Ang problema lang dyan mga kababayan, yung binayad sa kanila, mauubos yun. Nako, panis kang bata ka. Yan. Yan sinabi ko sa inyo, fake news pa. Ayan na, fake news pa more. Kita ninyo mga kababayan, yan ang mahirap sa inyo Puro kayo bang fake news, mga animal kayo. Di ba? Eto mga kababayan. May isa pa tayong pag-uusapan. Ano yan, Kent? Nako. Eto na, tapos na tayo dyan mga kababayan sa mga vlogger ni Sara ng mga fake news na pinagkakasuhan na. At hinahunting na ng tinutugis na ng NBI.